Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Dito muna tayo sa ating podcast po, Live with Dante M. Pati si dating Ilocos Governor Chavit Singson po, nagsalita na rin sa missing Sabongeros. At may mabigat siya, mga kababayan, na mga pahayag. O ito yung sabi niya, if witnesses daw do not back out, malamang makonvict po si Atong Ang. Yan ang sabi ni Chavit Singson. Kung hindi mag-atras, hindi umatras, hindi mag-back out. So mabigat itong mga tapaniwala ni Chavit. Mabigat yung kanyang binitawang pananalita, mga kababayan, ngayon. Na-interview siya ng Billionaire News Channel. Yan po. Sabi ni Chavit Singson, ito anyang si Atong Ang, gaming magnate Atong Ang could be convicted over the disappearance of Sabongeros or cockfighters if witnesses hold their ground. Speaking with Attorney Karen Jimeno on Billionaire News Channels at the forefront, Singson pointed out the critical role of consistent testimonies and reiterated the principle that those should be punished. Pero sa paniwala ni Chavit Singson, walang kinalaman si actress Gretchen Barreto sa missing Sabongeros. Yan ang paniwala, mga kababayan, ni Chavit Singson. Sa tingin niya, hindi involved ang actress kapag kawala ng mga Sabongeros, taliwas sa naging testimony ni alias Totoy. Pero mas maganda talaga na maimbestigang mabuti po para yung mga hindi naman po talagang kasama, wag namang masabit sa napakalaking problemang ito. Napakaseryoso po. More than 100 Sabongeros po yung sabi pinatay at itinapon, hindi lang sa Talik, may mga ibang areas pa daw, sabi ni General Torre, base sa testimony mismo ni alias Totoy at iba pang mga nakakausap nila. Singson cited Ang's past reprimand during the Estrada administration for his involvement in illegal numbers games. While distinguishing the current situation as concerning a legal activity or itong sabong, he lamented the gravity of the disappearances. Sabi ni Chavit, napagsabihan na si Atong Ang noon, na-reprimand na siya noon during the time of former President Joseph Estrada na wag nang magnegosyo tungkol sa illegal number games. Yung weteng ang minimin, mga kababayan, ni Chavit Singson. Si background story, mga kababayan, sino si Atong Ang? Si Charlie Atong Ang, base sa report ng Rappler, rose to national prominence in 2001 when he became co-accused and subsequently jailed in then President Joseph Estrada impeachment trial. The report said Ang triggered the rift between Estrada and then Ilocos Sur Governor and Wetting Lord Luis Chavit Singson. Estrada allegedly gave Ang the green light to operate Weteng, which threatened to put Singson out of his illegal business. Weteng is an illegal numbers game played by selecting two numbers ranging from 1 to 37. A failed attempt on Singson's life set in motion the events on Estrada's impeachment and eventual ouster from office. Singson turned on Estrada and Ang by becoming a star witness for the impeachment prosecution. Singson accused Ang and Estrada of pocketing 130 million pesos from tobacco excise taxes. After Estrada's ouster in 2001, Ang fled to the US where he was caught gambling in Las Vegas. Ang posted $300,000 bail citing political persecution. He remained in the US under house arrest, then was extradited to the Philippines in 2006. Kaya kilala ni Chavit Singson na kalaban niya itong si Charlie Atong Ang noong panahon ni Erap. So ito yung sabi ni Chavit Singson, na reprimand na niya yan na wag nang magnegosyo tungkol sa illegal numbers game.
Pero iba naman anya yan, sabong. Allowed naman ang ginagawa nila, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala ang mga sabungero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it, and nobody is above the law. So if they can prove it, dapat parusahan lang ang dapat parusahan. Kung di totoo din, they have to clear lahat ang demanda nila. So yon ang posisyon mga kababayan ni Chavit Singson sa issue ng missing sabongeros. Ngayon, nang tanungin si Chavit if Ang could overcome the issue, Singson was emphatic about the crucial role of witness resolve. Sabi po ni Chavit Singson, dependihan niya sa mga ebidensya. Yung mga witnesses kung hindi mag-back out, magko-convict yan. Pero karamihan dito sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws but the implementation are bad. Maski na tama ka, nababaliktad. Yan sa hustisya Pag natalo ka or nanalo, aakyat ka sa itaas, nababaliktad pa din. Dapat ma-review rin ang mga batas, madisiplina rin ang judges natin. May patama po pati sa mga judges. But inadmit naman po, maging ni DOJ Secretary Boying Rimulya na may mga connection daw ang suspect sa missing sabongeros up to the Supreme Court. Kaya kinausap niya nga si Chief Justice Alexander Gismondo at ang sabi, nagsasagawa na rin ng investigasyon yung Supreme Court. So pag inanalyze mo yung statement ni Chavit Singson, pag hindi nag-back out, magko-convict. Madaling sabi, sa kanyang pananaw, naniniwala siya na may kinalaman si Ang. Yan di ba ganyan ang ewan ko kung tama. Pero ako, tama naman siguro yung aking interpretation dito. Ayan sabi niya, depende sa mga ebidensya. Yung mga witness, kung hindi magbaback out, magko-convict yan. Pero karamihan dito sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws but the implementation are bad. Maski na tama ka, nababaliktad yan sa hustisya di ba, mga kababayan? Kung hindi babaliktad ang testigo, so yun ang paniwala ni Chavit Singson. Ibig sabihin, sa paniwala niya, guilty si Atong Ang. Sa bagay, di mo man mabiblame, kalaban niya si Atong Ang di ba? Singson did not blink about the influence of money in the Philippine justice system. Malaki, sabi po niya, when asked about its impact, nababago lang, referring sa desisyon. Nabibili ang mga testigo. Marami mababago dyan kasi wala tayong isang salita. Dapat may isang salita na aangat tayo. Sa ibang bansa, bawal magsinungaling. Dito, ordinary na magsinungaling. At minsan, mas pinapaniwalaan pa dito yung kasinungalingan. Harap-harapan yung pagsisinungaling dito po. Proud pa yung sinungaling at mga supporters ng sinungaling. Yan ang problema dito, mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon, sa paniwala niya, si Gretchen Barreto, inosente. Addressing the relationship between Ang and Barreto, Singson was cautious but ultimately downplayed Barreto's direct role in the missing persons case. Mahirap niya madamay sa relasyon nila. Sa madamay marites nila, although nakikita naman na madalas sila na magkasama sa sabong, sabi ni Singson. But I don't think kasama sa mga nangyayari si Gretchen, although magkasama sila palagi. Kung may mga nasabi man si Atong, hindi niya sasabihin kay Gretchen, especially ang mga bagay na yan tungkol sa problema sa sabungan, although kasosyo siya sa sabungan. When pressed if he believed Barreto's role was solely as an investor, Singson firmly replied, Yes, I believe na investor lang si Gretchen. Sa testimony kasi po ng ni alias Totoy, ang sabi, si Gretchen alam at kasi kasama niya sa meeting at nag-approve. Yun ang aligasyon, mga kababayan, na kailangan talaga imbestigahan ng malalim. Ngayon, kahapon, pati yung NBI nasabit. Nag-react si NBI Director Jimmy Santiago na lumalabas sa testimony ni sinasabi ni alias Totoy, itong si Jolie Dondon
patidungan, inuutosan daw ng NBI yung PNP. Medyo sablay yata kasi hindi man under ng NBI yung PNP. Unless sa buwatan. O ngayon, may bagong development. Nag-recant daw si alias Totoy sa kanyang naunang statement na may mga sangkot sa ilang personnel ng NBI. Ito ngayon yung statement ni Director Jimmy Santiago. Na wala namang NBI na-involved doon sa Bungero case na yan, ay maraming salamat sa kanya at kami na-clear. So ano po patuloy ang tiwala ng publiko sa NBI. So how do you feel now? Yes, maluwag na maluwag ang aking damdamin. No? Kaya nga sabi ko sa kanya, tiwala ako talaga na walang involved eh. Kaya sinabi ko sa kanya, pangalanan mo kung sino. Matapang ako. Dahil kung meron akong alam, hindi ako makakakibo ng ganun. Okay. Salamat sa inyo. Salamat. Tuwang-tuwa si Director Santiago na clear yung pangalan ng National Bureau of Investigation. Kasi siyempre, mawawala ng tiwala yung mga tao sa NBI. O ngayon, naglabas na rin ng statement yung CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, sa issue ng Pogo, Isabong, online sugal. Kasi sunod-sunod na controversy, mga kababayan ang kinasangkutan nitong mga illegal gambling activities, pati legal gambling, nagbunga ng sari-saring krimen sa ating bansa. Ito yung pahayag ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ayan CBCP. Isang pahayag ukol sa moral at panlipunang krisis dahil sa online gambling. Quoting Lucas 4:18, palayain ninyo ang mga bihag. Minamahal naming mga kababayan Pilipino at mga kapatid kay Kristo. Kami po ay lubos na nababahala sapagkat tila may bagong salot o virus na sumisira sa mga individual, pamilya at lipunan. Ito ay tahimik na kumakalat at nagdudulot ng malawakang pagkaalipin. Ang salot na ito ang pagkasugapa sa online gambling o sugal sa internet. Akala natin nakaligtas na tayo sa Pogo at Isabong at hindi may pagkakaila ang malalang epekto ng mga ito na hanggang ngayon ay ating dinaranas. Pero narito ang bagong muka ng pagsusugal. Hindi natin namamalayan, talamak na ito at marami kasama na ang kabataan ang nagiging addict sa online gambling. Yun nga po, at saka pinopromote ng maraming mga vloggers. Kaya dapat talaga ipagbawal na ito. May mga nag-submit po ng mga panukalang batas sa Congress and the Senate na ibawal na po ang online gambling. Pati yung online gambling apps. Paano ba nang-aakit ang online gambling? Ang mga sugal sa internet ay hindi inosente. Ito ay sinadyang maging kaakit-akit, lalo na sa mga kabataan at mga pangkaraniwang mamamayan. Ito ay madaling gamitin, mabilis at ang kita at mabilis din ang pagkatalo. Makulay ang mga patalastas, ginagamit pa ang mga sikat na artista para ipromote ito, kaya marami nga ang naakit dito. Pero lingid sa ating kaalaman, lahat ito ay nilika para nga mahuli ang tao at malulong sa kanilang mga laro. Ang pagsusugal ay hindi bago, bagkos binigyan ito ng bagong muka ng digital technology, nagdala ng matinding panganib at naging bukas 24 oras kada araw, 7 days kada linggo. Madalas isang pindot lang mula sa bank account o e-wallet, maaring mawala sa isang taong lahat sa loob lamang ng isang iglap. Yan po ang nakakalungkot mga kababayan na katotohanan. Dahil sa digital technology, naging digital na rin po ang pagsusugal at pagkalulong sa sugal ng mga tao, lalo ng ating mga kabataan. Sa pagsusugal, sabi ng CBCP, ang konsyensya ay unti-unting nagiging manhid. Tinuturuan tayong isipin na ito ay normal, pampasaya o wala namang masama. Pero ang katisismo ng Simbahang Katolika malinaw patungkol dito. Ang sugal ay mali kung ito ay nagdudulot ng
pagkalulong o pagkaubos ng dapat ay para sa pangangailangan ng pamilya. Ito ang naririnig natin tungkol sa pagkalulong sa sugal. Ubos palagi ang sahod ko. Nagsisinungaling na naman ako sa pamilya ko. Yung pambili ng gamot at pagkain na ubos sa sugal ni tatay. Nalubog na ang kapatid ko sa utang. Nasira ang pamilya namin dahil sa sugal. Hindi ko na alam kung paano ititigil. Hindi ko namamalayan na ang mga anak ko ay addicted na pala sa online gambling. Apektado na ang kanyang mental health. So kailangan talagang tuldukan na ito mga kababayan sa pamamagitan ng legislation. Ibawal. Kaya sabi ng CBCP, hindi ito simpleng problema ng individual. Isa na itong pampublikong krisis ng kalusugan sa lipunan, katulad na rin ng droga at iba pang bisyo. Sinisira nito hindi lamang ang tao kundi pati ang kanilang mga pamilya. At higit na ang pagkakalulong ng mga kaanak ng mga OFWs, gayon din ng mga kapatid nating halos wala ng sahod o ipon, nahirapan sa pagtustos ng pang-araw-araw na pangangailangan, o mga kabataang nahihirapan sa pag-aaral subalit nalulung pa sa online gambling. Kaya sino ang tunay na nakikinabang sa online gambling? Hindi natin matiis na manahimik sapagkat ang pagkasugapa at ang pagiging talamak ng sugal ay salot, isang virus na sumisira at pumapatay sa mga individual, pamilya at lipunan. Kaya kami bilang inyong mga obispo ay nananawagan sa lahat na kilalanin ang pagkalulong sa sugal ay isang pampublikong isyu sa kalusugan na dapat pagtuunan ng sapat na edukasyon, batas at gamutan. Sa pamahalaan, nalagyan ng karampatang kontrol ang mga online payment systems para hindi maging ganun kadali ang pagpasok ng mga sugalang ito online. Naway maprotektahan ang ating kabataan mula sa mga laro ng sugal sa mga online payment systems na ito. Sa advertisers at media, itigil ang romanticization ng sugal at ipakita ang totoo nitong epekto. Sa mga ahensya ng gobyerno kasama ang PAGCOR, gawing tunay na prioridad ang pangangalaga sa kapakanan ng nakararami at hindi ang pagtutulak ng sugal para lamang sa maaring kitain mula rito. Sa mga parokya na maging aktibo sa pagtulong sa mga tao at pamilyang apektado ng sugal at huwag manatiling tahimik o magsawalang kibo. Sa pamahalaan, mga mambabatas at mga local government units na tiyakin ang ikabubuti ng mga tao ng bayan at kinabukasan ang unang isaalang-alang sa pagbibigay permiso o sa pagsasabatas ng anumang uri ng sugal. Huwag sana ngayaang dahil sa kinang ng pera, isasakripisyo ang tunay na mahalaga. Sa inyong mga kapatid, palagi nating unahin ang kapakanan ng bawat isa ng pamilya at ingatan ang mga ugnayan. So yan na po ang pinalabas na statement ng CBCP sa palala ng palala na issue ng online gambling. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe mga kababayan dito sa ating bagong channel, click subscribe po. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At lagi nating tatandaan mga kababayan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Maraming salamat po. Bye-bye.